the responsibilities of church members. Alam naman po natin na kahit anong samahan, organization, or entity, alam po natin na may malinaw na mga responsibilidad ng mga miyembro. Kasi kung ikaw ay miyembro ng isang samahan, kagaya ako, NFS, sa Body of Christ, bukas akit kami ng Baguio, kasi birthday ng isang kasamahan namin. So, may expectation, may requirements, okay? So, ano po ang responsibilities naman ng church members? As prologue, sabi dito, church membership provides the Christian with a number of blessings. Parang may naririnig pa ang kasalita. Okay? Okay na ba tayo? Dahil na ba tayo? Okay, matalas po ang tayo ako sa ganyan kasi. So, church membership provides the Christian with a number of blessings. Totoo naman po yan. Now, such as providing spiritual accountability, where all will be held accountable to God and to each and every one of us. So, pag tayo po ay member, nakakonect po tayo much intimately sa body of Christ. Nabanggit ko nga po yung mga previous seminars na meron po tinatawag na Universal Church, lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo, pero hindi po pwedeng maging isa tayong aktibong Kristiyano na wala tayong mother church, home church, or local church. So meron kaakibat na responsibility, and through this, nga po nagiging malalim tayo sa ating pananampalataya kasi connected tayo sa body of Christ. Sabi ng 1 Corinthians chapter 12, but there is only one body, but many members. Pero pwede mo namang yung ilong hiwalay, mag-isa lang siya, naglumalakad, hiwalay sa bibig, sa dila, o kaya sa paa at saka sa kamay. Hindi po. At ang katawan dapat nakaugpong kay Jesus Christ. Napakahalaga po nito. So, connecting us more intimately with the body of Christ and opening up greater opportunities to serve and be served. Dalawa po yan Tayo po ay maglingkod at tayo rin ay mapaglingkuran. Kasi tayo pong lahat ay binigyan ng kaloob ng ating Panginoon. Kung hindi tayo connected sa body of Christ, if we are not planted, kagaya nga po yung mga naunang seminars natin with regards sa church membership, paano ang isang puno ay lalago kung hindi siya nakatanim? Hindi po pwedeng palipat-lipat siya. Kailangan nandoon na lang siya kung doon siya inilagay. Kaya ko, many years ago, I realized, God told me, dito ako sa Laguna. Marami akong opportunities sa Manila. Manila boy naman talaga ako sa biyaya ng Panginoon. Though 5 years na sa province ako, but greater part of my life is sa Manila. Kaya sanay ako sa Maynila. Pero sabi ng Lord, no, dito stay put. Kaya kahit na maraming opportunities noon, nakinig ako sa Panginoon at hindi ako nagsisisi. Purihin ang ating Panginoon. So, what are the responsibilities therefore of church membership? This is a general classification. Next slide. Okay. So, yan, sabi po dyan, hindi po ito yung pagsama, hindi ko na babasahin verbatim, kundi sabi po ganoon, hindi daw po ang atin pong dapat iisipin ano ang makukuha natin kung hindi. Kailangan din po, ano din naman po ang ating magiging contribution. As in any relationship, it brings with it a number of important responsibilities and expectations. So, kailangan po natin daw po panghawakan, maigi ang pananampalataya, tayo po ay maging active, participative, sa buhay ng congregation. Katawan tayo at supporting the leadership. Okay, so ito po yan. The responsibilities of church members, in general, ito po yun. Core duties number 1. Sampu lang po ito. Number 1, regular attendance. Regular attendance, okay? Kailangan po consistent tayo sa pagtitipon para sa pagsamba, for worship, para sa prayer, and communion to build up the body of believers. At alam naman po natin sinabi ng Hebrews 10:25. Sabi diyan, forsaking not the assembly. Huwag daw nating kaligtaan ang pagtitipon, kagaya na ginawa ng ilan, and some of them have become shipwreck. Hindi tayo pwedeng tumagal na Kristiyano on our own. Of course,
may biyaya pa, halimbawa, ikaw ay nag-work abroad and then wala talagang local church, God will sustain you. Pero kung nandun din lang naman at hindi ka nag-join, kaya nga natawa ako, si Brother Rudy, yung anak niya, si, pakala mo anak mo, nakalimutan tayo. Si Marie, okay, dami kasi no? Si Marie, mula nung mag-communicate siya sa akin ulit, nung nagkasakit si Brother Rudy, siya po ay in-endorse ko sa Grand Harvest sa Abu Dhabi. Kasi wala tayong church sa Abu Dhabi. So, nung una, meron siyang dinaluhan. Okay? Pero hindi ko ba sabihin niyo pangalan ng church. Kilala ko yung church, kulto. Sabi ko, Marie, huwag ka nang babalik diyan. Sabi niya, nag-confirm namin sa akin, kaya pala, pastor, yung mapaharamdam ko. Kasi lagi niyang hinahanap yung sa bata pa, yung experience niya sa JTE. Yung tanim sa kanya, kinukumpara niya, bakit pastor, ganun. Saka huwag kang magkumpara. Iba-iba ang churches. Pero maghanap tayo ng ibang church, wag lang dyan. Kasi kilala ko yung church na yan. So yun nga, naalala ko, nga pala si Bishop Hermie, may church doon. To cut a long story short, in-endorse ko. Kinuha ko yung pangalan ng pastor at yung pastor nila doon, mga kaedad din ni Kambalian, mga kasamahan din nila na family nagwo-work doon sa Abu Dhabi. Anyway, siya po ngayon nag-attend na ng mga seminar doon and even for leadership. Kaya tuwa siya. Sabi niya, salamat pastor, na ako ay dito, na-connect dito. Pero si Bishop Hermie, palibasa, kumpare ko, sabi niya, pare, dito muna yan, aalagaan namin. No? At nawa, sana, no? Sabi niya, magkaroon din ng JTE dito sa Abu Dhabi. Ay, malay mo, nagpastora si Marie, di ba? Hindi na alam. Okay? So, purihin ng ating Panginoon, ganun po yung kahalagahan po noon. Nakakonect po tayo sa body. Kaya, hindi dapat tayo basta-basta lumiliban sa pagdalo. Kasi, yun ang sinabi ng Hebreo 10:25. In Acts chapter 2:42 nga, sabi ganun, and daily, no, in the temple and from house to house. Grabe po noong unang siglo ang mga Kristiyano, araw-araw po, bahay-bahay, and once a week sa templo. Kaya yun po yung ating goal one of our smart goals, eventually, araw-araw, may life group. Mangyayari po yan, no? Kasi po, the more tayo nagpe-fellowship, the more tayo ang lalago. Pangalawa na ating pananagutan o responsibility is consistent prayer. We should pray consistently. Alam nyo, napakahalaga nga po, kagaya sinabi ng Acts 2, continuing din po yan hanggang verse 48 sa Acts chapter 2, na araw-araw po dapat, essential nga po yan, dapat ang church united in prayer. At yan po yung iniiyak ko sa Panginoon, mga kapatid. Hindi ko po nakikita sa atin up to now yan. Iilan lang po ang mga intercessors. Ilang beses na po tayong nag-fail midweek service prayer meeting. Iilan lang uma-attend. Natutrouble na po ako in the spirit. Hanggang kailan pa? Kaya nga, kung talagang isa sa puso lang natin, hindi ba? Kasi masyado tayong busy. Sa Bible po, araw-araw sila nagtitipon. Once a week nga lang, tapos nawa, magkaroon tayo uli, ibalik natin yung ating prayer meeting, corporate prayer meeting. Kasi yun ang buhay ng church. Nasusustain tayo by the grace of God, meron pong araw-araw na prayer. Pero just imagine, kung meron tayong very strong, na prayer gathering. Hindi ko maiiwasan ikumpara sa JIL kasi kilala ko yung mga pastor dito. Kadalasan nakikita ko sila. Minsan nga galing ako Visayas, pag stopover namin ni Toto dyan sa Expressway. Ang dami. Nakita ko, mga kilala ko, Pastor. So kayo galing. Galing pang Bunlo, Bukawi. Meron silang monthly prayer emphasis. Galing pang Laguna, pupunta pa doon. Kaya dapat hindi po natin kinakatamaran ang pananalangin. Ang prayer ko, ang lahat ng JTE people talagang magkaroon ng passion manalangin. Lagi din sinasabi, makapangyarihan ng panalangin. Pero sabi nga, rhetoric lang ang prayer no? Palaging sinasabi, hindi naman ginagawa. Alam natin, ang blessing ng Lord ay kung tayo po'y sama-samang manalangin. 1 Thessalonians 5:17 says, pray without ceasing. Sabi sa Colossians chapter 4 verse 2, sabi niya, patuloy siya sa Epapras, nag-wrestling in prayer until Christ be formed in you. Kasama po sa prayer po yun So, kapag tayo po'y sinasabi natin tayo ay member ng church, dapat po, i-commit natin din ang ating sarili, ipag-pray natin ang church. As yun nga po, sinabi ko kanina, mula po bukas, June, saktong-sakto June, papaalala ko palagi yan, sana or nawa, tayo pong lahat ay sama-sama manalangin. Kahit nasaan ka,
nasa office ka, nag-travel ka, nasa bahay ka, nasaan ka man, kahit a few minutes, pray for JTE. Tawag po noon, i-revive ko nga ay Daily Prayer Covenant, DPC. Ibalik po natin yung Daily Prayer Covenant. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw tayo manalangin kapatid ha. Alas 6, in punto alas 6, kahit nasaan ka, kahit kami nasa Canada, ay itataon ko sa oras ng alas 6 ang panalangin. Pangatlo, okay, as members, we are expected and even required to pursue holiness, kabanalan. Kasi nga po, ang buhay ng isang Kristiyano, ang marka niyan, ay nag-i-increase tayo in Christ-likeness. Dapat, we are becoming more like Jesus. Hindi po yung ating sariling katauhan ang nakikita sa atin kung hindi si Kristo. At kagaya kanina, kung isinasa puso po natin yung mensahe, gusto ng Panginoon tayo po yung magtagumpay laban sa kasalanan. Kaya tatawanan tayo ng dyablo. Lalo kung tayo upfront pa naman, tayo po laging nakikita nasa harapan ng pastor, ang worship leader, yung mga leaders, di ba? Tapos nakikita tayo hayagan gumagawa ng kasalanan. Biyaya lamang po ng ating Panginoon. Well, ang sabi po dito, we will never be free from sin. Totoo po yan. Pero hindi ibig sabihin naman na hayaan natin na palagi magpiprevail ang sin over us. We are called to fight sin. Tayo po'y tinawag upang bakahin ang kasalanan, pagtagumpayan ang kasalanan, at available ang Holy Spirit to help us, mga kapatid. Okay? At atin daw pong i-pursue, atin pong pagsumikapan na masunod ang ating Panginoong Kristo sa buhay po natin. So, dapat magbantayan tayo. Kumusta ba mga kapatid? Hindi ba? Baka yung kapatid mo, nakikita mo, pagkakatapos ng church, nung gabi ng linggo, nandun sa kapitbahay at nakikipag-inuman. Di ba? Ano gagawin mo? Babalaan mo siya, palalahanan mo siya. Kapatid, hindi na ganyan tayo dapat. Amen? Amen po ba? Okay. Huwag ko kayo mag-distract sa pagkain, ha? Pang-apat. Okay, pang-apat. Inaasahan din po ang mga mananampalataya, paki-save din yung ating mga PowerPoints na para pag lahat yan, iyan ako din. Bibigay ko sa mga pastors natin. Okay, pang-apat, we are expected to give generously. Amen po ba? Isipin nyo kung tayo very generous. Alam nyo, yun po ang aking pinagpipray, pinapangarap. Isang araw, darating sa JTE, hindi na tayo lagi may contribution. Pag pupuntang Bicol, kita nyo yung ginawa sa Bicol, nabibless ako pinapanood, di ba? Ang daming accomplishments. Nakakatuwa, yung mga halos, kita nyo, si Brother Saldi, bilang instant naging bass player. Walang magpe-play ng bass di ba? Nag-exhort, di ba? Yung mga kabataan natin, nagminisa sa kapwa-kabataan nila. Kaya masarap sumama sa misyon Nagagamit tayo ng ating Panginoon. At the same time, meron may konting side trips. Makikita mo yung binurong point. Yung binurong point po, yun po yung mini Batanes. Para kang nagbatanes na rin, mini nga lang. Okay? Nakapunta na ako Batanes So, maganda po yung kanilang baaw doon. Sarap maligo, napakalinaw ng tubig. No? Pero above all, ang sarap po ng Malasuge. Blue Marlin. Okay? Ngayon, salamat po kasi ilan sa inyo, nagbibigay, pag may mission, alam nyo, pinagkapatay ating Panginoon. Kaya nga po, ating pong pinaninindigan, okay, pwede ho tayong kumain, pero tayo po'y focus pa rin huwag tayong maingay. Okay? So, we should contribute faithfully our tithes and offering. At tayo naman po, anyone who has a question, who would like to inquire, may query kayo, just approach Sister Abik. Kasi po nung araw, ginagawa ko noon, for transparency purpose, pinapost natin yung ating monthly FS. Pero may nag-advise sa akin na senior minister, sabi niya, hindi wise yan, kapatid. Sabi niya, bakit po, pastor? Kasi ino-open mo sa gawa ng kaaway So, ang gawin mo na lang, yun po yung payo sa akin. No? Sa church, i-announce mo na lang, kung merong duda sa pamamalakad natin sa pananalapi, inipuntahan ang ating finance head. Pero kung ikaw ay faithful tither, nakakaroon tayo ng quarterly ministry partners fellowship. Doon ini-report po namin yan. At tayo po nag-report din sa SEC. Kaya po,
ako po ay malakas ang loob na sabihin po yan, ako po hindi humahawak ng pera. Hindi ako nagbibilang at wala po akong say po dyan. Hindi po ako nagdidemand. Nagre-request ako. No? Pero binibigyan ko ng power ang COL pagdating sa kaperahan. Sa lahat, ayan ang hindi ko sinasaling dito sa church. Ayoko ng ganyan. Up to now, 41 years na akong pastor. Lahat ng aking mga paglilingkod, hindi ako nagbibigay ng presyo. Kahit anong service na gagawin ko. Kusang loob. Kasi ayokong dahil lamang dyan sa pera. So pero tayo naman, bilang member, kasama po ako, kailangan po tayo maging faithful sa tithes and offering to support the staff, the workers, the pastors. Okay? Kahit ngayong ating mga pastor sa labas, I mean yung ating mga daughter churches, pag hindi pa kaya, ngayon, ongoing pa rin ang ating tulong kay Pastor Ramon at kay Pastor Dexy, at pag magtatanim pa ho tayo ng mga simbahan, tinutulungan pa rin natin sila. Kaya inaasahan po tayo na maging bahagi po dyan. Salamat po sa ating pong generosity. Panglima, as members of this church, we are to preserve the unity of the church. Pagkakaisa po. Actively pursuing peace, forgiving one another, and avoiding divisive behavior like gossip, chismis. Matindi pong kalaban ang chismis. Dapat po yan ay na-check lagi sa church. Paano ba nagkakaroon ng chismisan? May issue, dinidiscuss sa grupo. Hindi po dapat ganon. Mali po yun kahit sino, kahit si pastor ang gumawa noon. If you have something against a brother, huwag pag-usapan ng grupo-grupo. Kung merong dapat na ayusin, hambawa, may nakita ko isang kapatid, pupuntahan ko siya directly. Hindi mo naman yung 18 principle eh. Alam nyo, hindi pa tayo masyadong nakaka-prevail eh. Minsan, sa totoo lamang, nakakatuwa ang nangyayari sa ngayon. Di ba? Kasi matagal natin hindi nakasamang mga kabataan, mga young professionals, mga professionals. Ngayon, nakikita natin sila. Salamat sa Diyos. Relationship naman talaga. Sa pamilya, nakakaroon tayo na minsan ng tampuhan, ng mga ganyan mga bagay. Pero alam nyo, ang nakikita ko kasi ang Diablo, palagi niyang gustong mag-incite ng strife, ng division, ng rebellion. Kaya kailangan po natin i-preserve ang unity. Pangalagaan po natin ang pagkakaisa. Pakisabi nga sa katabi mo, pangalagaan natin ang pagkakaisa. Napakahalaga po yan. Sabi po ng Kolosas, dito po sa Kapitulo 3, talata pong 12 hanggang 14 is this. Colossians chapter 3, verse 12 to 14, I would like to read from ESV. Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you must also forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Paano magkakaroon ng ganap na pagkakaisa? Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Kung tayo may bunga ng Espiritu. Di ba? Katatapos lang natin sa preaching. Hindi ba? Kapag may love, hindi mo kayang i-betray ang kapatid mo. Di ba? Ito nga mga kapatid, paalala lang po para sa lahat ito. Sa atin lahat ito. Halimbawa, di ba minsan nagkakaroon ng problema. No? Wala namang pamilyang dyan. Halimbawa, may nagawang immoral ang kamag-anak mo. O wag na ilayo. Pinsan mo o mismong kapatid mo. Kadalagang tao. No? May kilala ko ganyan. May isang araw lang, no, may pastor younger pastor, mas younger than me ang nagpapa-counsel sa akin. Grabe. Isipin mo, lumaki of course, hindi naman siya kilala, pero for the sake of illustration lang, are you listening? Nakikinig po ba kayo? Lumapit sa akin. Ay, sa akin, pastor, nag-struggle po ako eh. Bakit? Di ko kalain. Dalawa lang anak niya, yung panganay dalaga. Nalaman na lang niya, susugod na sa hospital emergency, mga anak na. Hindi niya nalaman na nagbuntis.
ang first niyang reaction, nag-leave siya. Sabi niya, paano nangyari yung anak ko? Kasi nagtatrabaho sa Manila. Nauwi naman pagkalinggo, pero sabi niya, noong natamang ako, suspecha lang ako, akala ko parang tumataba siya at malulumog ang mga damit, pero hindi ko inisip kasi ang anak ko ito lumaki yung simbahan nito Tapos nagulat siya nung araw na manganganak na. Muntik pang masawi yung anak niya. Kasi tago ng tago. Gaano kasakit sa ama? Pastor. Tapos sabi niya, nagsabi siya sa leadership, hindi muna ako tatayo ng 2 buwan. Hindi niya makatino mag-pray. Sabi ko, kung tutusin, hindi mo kasalanan yun. Hindi mo naman gusto yun Anak mo naman ang problema. But for delicadeza sake, for ministerial ethics purposes, para padaman niya lang sa kapatiran na hindi niya alam yung nangyaring yon. Pero nakarecover naman siya. No? Pero nakakatuwa, sabi niya, wala siyang naringgan na ugong ng chismisan sa church. Kasi minsan ganun Ay, anak ni pastor? Kapabira naman yan. Anak pa naman ni pastor? Buntis? Ang tagal lang ginagawang ganun. Di ba? Dapat, kung may alam na issue, anong gagawin? Direktahin mo, hindi yung pagkukwentuhan ninyo at marami pa makakarinig. Yan ang nakakasira sa ating relasyon. Kaya ito paalala sa lahat. Minsan tayo na kakalimot tayo. No? Lalo na, wala namang kaalam-alam yung iba, lalo makarinig ng mga mas kabataan. Paano na yun? Hindi natin kinukonsinti ang nakakamali. Pero, of course, pinipreserve din natin sila, iniingatan pa natin sila sapagkat sila kapatid natin. Kaya ang sabi ko kanina, kung nagkaganon ng kamag-anak mo, anak mo, ichichismis mo, ang anak ko, alam nyo, yung anak ko. Sana dumating tayo sa antas, mga kapatid, and listen to this. Sana dumating tayo sa antas na makita natin, tayo mga magkakapatiran, ganun din at masigit pa sa kamag-anak. Minsan mas matimbang pa rin sa atin ang kadugo natin. Tama naman yun, hindi ko sinasabing mali. Pero hinahamon ko kayo sa Biblia, sabi ng Panginoon, sino ang aking kapatid? Sino ang aking ina? Sila na sumusunod sa looban ng Ama. Kung pagbabatayan po natin ang spiritual, hindi yung physical. Si Jesus mo nagsabi, dapat mas matimbang sa atin ang spiritual relationship kaysa blood relationship lang. Hindi ko sinasabing wala tayong pakialam sa mga kamag-anak natin. Ang balance naman yan, kasi minsan nami-misquote ako Ang balance yan, kung hindi mo pinangangalagaan ang sarili mong pamilya, you are worse than an infidel. Pero sinasabi ko lang, sana naman tayong lahat ituring natin na parang kamag-anak mo talaga yan. Kung tingin mo si Ate Susan, tsahid ko, di ba? Tita ko o lola ko, hindi ko siya ichichismis, kamag-anak ko yan Sana ganyan din sa JTE. Ganyan po tayo dapat lahat. No? Hindi natin kukonsintihin, pero iingatan natin at hindi na natin palalawakin pa yung issue. Okay? Kakausapin natin, yun naman ang sinabi ng Matthew 18 principle. Puntahan niyo siya personally, baka kayo makinig, magsama na mas matured, at kapag kayo pa rin ang church na magdidil. Ganun po dapat. Pagka ganun, hindi ho makakaroon ng division sa church. Amen po ba? Amen. Kasama po doon sa mga pita ng laman at mga gawa ng laman yung chismis. Diba? Yung mga chismisan. Parang ang sarap. Mari, anong latest? Kaya nauso tuloy yung marites Mari, anong latest? Ang sarap pakinggan ng chismis. Talaga. Confirm. Yung anak ni buntis daw talaga. Sino ang ama? Hindi malaman kung sino Salamat alang, wala na sa JTE yan. Parang hindi kayo maka-amen Wala sa JTE yan. Amen? Dapat hindi bang ibabaw ang laman. Number 6. Okay. We should love one another. As members, magmahalan po tayo. Iisa tayo ang katawan. Baka hanggang ngayon meron ditong hindi mo kinakausap, hindi mo pinapansin, o hanggang ngayon meron ka pa ring sama ng loob. Hindi uubra yan. Sabi ng John 13:35, by this all men will know that you are my disciples if you have love for one another.
Kawawa naman yung taong punong-puno ng kapaitan, punong-puno ng galit, and unforgiveness. No? Tayo po ay magmahalan. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, love you brother, love you sister. No? Kung dalaga katabi mo, binata ka, huwag mo ligawan na. Joke lang. Totoo lang. No? Nga yung biro namin nung araw, nung panahon ko. No? Oh, I love you with the love of the Lord. Dalaga yung katabi. Oh, I love you with the love of the Lord. Pinagpipray kita, pinagpa-fasting pa. Oh, I love you with the love of the Lord. Pwede, ito po yung genuine love. Okay? Agape and filial love. Okay? Dapat po ganyan ang pagmamahalan po natin. Diba? Malawak po yan. Okay? And then, pang-pito, serving and supporting. Okay? Number 7, serving and supporting. Lahat po tayo dapat, meron po tayo mindset. Di ba, kanina binanggit, as part of a local church, may dalawa pong aspeto yun to serve and to be served. Hindi po uubra na matagal na tayo, na Kristiyano, lagi lang tayong pinaglilingkuran. Actually, kayo po ay kasama na sa pag-serve. Di ba? Pag nag-pray tayo, pag nag-offering tayo, pag gumaaten tayo. Pero more than that, mga kapatid, dapat ma-discover natin lahat tayo kung ano yung ating kaloob. Ano yung gift natin. Kaya tuwa ako, pinapanood ko kanina yung hindi same day edit ilang weeks edit yan. Di ba? Nakakatawa nung ikaw Joy, gawa no? Palapakan naman natin si Joy. Ang ganda ng pagkagawa ni Joy. Okay? Di po ba? At yun po, nung mabuo yun, napakaganda. Kita mo, sina Angel sila, nag-minister sila doon. Ang mga batang ito, merong youth camp, pero sila sumama pa rin sa mission. Ganun dapat ang ating na serving and supporting. So kung ano yung kaloob natin, kung ano yung kakayanan natin, ipagamit natin sa Diyos. Ang isang kulang natin sa worship team, walang taga-timple. Mag-pray ako palagi na sino kaya kasi si Andrew, matalas ang tenga niyan Dati nga, kinukuha sa manager na ng malaking sound system no? Kulang tayo ng gano'n kasi habang kumakanta sila, hindi nila naririnig. Halimbawa, mas malakas ba yung gitara, mas malakas ba yung bass kaysa sa vocals. Eventually, dapat meron tayong tagapihit. No? Kaya kung meron kang talent na gano'n, baka may iba kang talent, ipagkalubos sa Panginoon. Nung kami nasa Israel, may nakasama ako na ang kanyang ministry sa church ay sila yung Marshall, sila yung Asher. Tapos, kabanggit-banggit ba naman sa akin? Alam mo bro, sabi niya, okay na naman sa akin sabi niya, may 3 akong baril Ha? Sabi ko, yung security niya sa church may baril. License naman, di ba? Kumbaga sa ating PTC, di ba? Kasi po, doon sa kanila, sa Colorado daw, nauso na bigla na lang may papasok, bigla mang-i-spray ng mga tao. Grabe si Satan, Sipin mo yung church, nag-worship ka, may papasok, tapos i-spray yan, kaya tatatatatatatat. Kaya yun ang trabaho niya. Tinitingnan niya yung sabi, pero nakaputo ko na, hindi pa naman. Pero sabi niya, may inaalala ko sa Panginoon para pang security lang. So, ibig sabihin, napakadaming may pwede. At ayaw ko ng ganun sa church. Ayaw ko naman ng ganun. Pero sinasabi ko lamang, sana wag nating iburo yung ating gift. Kung marunong kang kumanta, magsayaw ka. Hindi. Yung iba kasi gusto kumanta, ang talent sayaw Discover your gift. Di ba? Yung sa LYJA, yung 3 Ds No, discover, develop, and dispense. Sabi nga natin, discover, develop, dispense. Yun, kung gusto nyo maglingkod, una, alamin mo talaga, ano ba ang gift mo? Ano ba ang talento mo? And then, magpa-mentor ka. No, kaya magaling ka sa computer, di ba? Kasi eventually, alam nyo, naniniwala ako, bibigyan tayo ng mas malaking church building ng Panginoon Mas dadami ang kailangan mag-serve. No? Kaya kita mo yun, masikip sila dito. Pero eventually, itong laki ng church natin, itong stage pa lang natin ito. Itong laki, para wala nakarinig, itong laki ng church natin, itong building, ito, stage pa lang natin yan. Amen? Makakapaglagay tayo ng malaking LED wall sa unahan. Hallelujah! Amen? Lalo tayong popogit gaganda doon. Yung mga camera natin, mga state-of-the-art na pati mga sound system natin. Amen?
Kaya lang, yung amen nyo, pahina ng pahina eh. Amen, subo ng subo, amen. Amen. Di ba? Libreng mangarap. Magdeklara tayo. Amen. Katawa, ang dami potensya. Kagabi, na-bless ako. Nag-browse-browse lang naman ako. Grabe si Faith. Asan si Faith? Faith, where are you? Kung friend nyo si Faith, grabe. Napakahina ng utak ng batang ito. Ang daming award niya. Excellence sa ganito, excellence sa ganito. Grabe, ang dami. No? Kaya naniniwala ko, ang dami pang ipoproduce ang Lord sa JTE. No? Na mga talented, no? Mga gifted, na gagamitin para sa harian ng Diyos. Kasama ka doon, kapatid. Kasama ka doon. Hallelujah! Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah! Di ba? Kung magaling kang magluto, ipagamit mo sa Diyos yan. Kung magaling kang maglaba, ipagamit mo sa Panginoon yan. Kung magaling kang manahe, lahat yan eh. Walang tapon yan. Di ba? Hallelujah! Kaya nga, huwag mong buruhin ang iyong talento. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong sayangin. Di ba? Kung ano yung talento mo. O kagaya niyan, di ba? Si Brother Frankie, di ba? O, mga ganun mga bagay, mga mekaniko, etc., etc. Yes? Si Myla? Yung daw Shanghai ay care of Myla. Yan. Salamat kay Myla. Inaanak ko yan. No? Ganyan tayo eh. Kung tayo lahat ay magsusuportahan, ay grabe. Grabe na ito. Salamat sa Panginoon. Number 8. Respecting leadership. Okay. Submitting to and praying for pastors and elders as long as their teachings align with Scripture. Alam naman natin yan. Of course, those who are in authority may tendency mag-abuse. Kaya babantayin nyo rin ang mga leaders. Babantayin nyo rin ako. Kung tingin nyo ba mayabang na ako masyado, yung konting yabang, okay lang yun. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Pero magbantayan talaga tayo, mga kapatid. No? Pero, alam nyo, isa sa hinangaan ko si Dick Gordon eh. Grabe, napaka-principled na person. In-interview siya, at ano ang comment niya sa nangyayari ngayon? Sabi niya, kasalanan din ng taong bayan yan eh. Sabi niya, nung ako ay nasa SBMA sa Subic, hindi ba? Grabe, yung volunteerism. Nasa atin talaga yan eh. At lagi niya sinasabi, walang magaling na leader kung walang maayos na follower. Amen? Amen? Kung hindi tayo magtutulong-tulong, walang mangyayari. At sinabi ng Hebrews 13:17, ano sabi? Obey your leaders in the Lord. Obey your leaders in the Lord. Kung mabasahin niyo po yung tuloy-tuloy pa dyan, sabi ka doon, mainam daw po na magpasakop tayo, mag-submit tayo para hindi po stress. No? Hindi po konsumido yung leader. Kasi kapag yung pastor, yung mga leaders ay punong-puno ng stress, ang tendency niyan, yung kanyang message, yung kanyang pagtuturo na apektuhan. Imbis na dumadaloy yung anointing, sama ng loob, himutok, tampo, at kung ano-ano pa ang maisasalin sa kongregasyon. Nako? Kaya mapalad yung church na mahal nila ang Panginoon, mahal na mahal nila, parang wala nag-amen dun ah. Sabi ko, mapalad ang isang church na mahal ang Panginoon, mahal din nila yung kanilang mga pastor, para mas malakas ha. Dapat mas malakas kay Lord kaysa sa pastor. Mahal na mahal nila yung mga leaders, amen? At mahal na mahal ang isa't isa. Sabihin mo nga uli sa katabi mo, I love you with the love of the Lord, kapatid. So let's submit each other, let's respect each other, at ingatan po natin ang ating testimony. Second to the last, number 9. Okay, protecting the gospel. Hindi lamang po ito tayo masaya bilang pamilya, hindi po tayo social club lang, hindi po tayo JCs, hindi po tayo Rotary Club. Far from it. No? We are the body of Christ. At ang sabi ganyan, we should stay grounded in biblical truth. Dapat iidis tayo, equip end-time disciple makers. Dapat lumalim tayo. Alam mo, dami kong pwedeng ituro sa totoo lang. Sabi ko nga kaya ko naman mag-organize ng theological school. Pero walang panahon, pero hindi ko alam. Pero nasa puso ko ngayon eventually, yung mga
potential na maging mga pastors. Kasi eventually, magtatanim tayo ng mga simbahan pa, yun na lang ang aking i-coach, i-mentor. Yung ating mga pastor ngayon, ganun lang ginawa ko, very informal, pero very effective kasi mga pastor na sila ngayon. So, we should stay grounded in biblical truth and help maintain the moral and theological integrity of the congregation, ng congregation. Kasi nga po, napakadaming false doctrines ngayon. Totoo lang. Ang daming mga palsong doktrina, kahit mga major denominations, naapektuhan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kaya malakas ang loob ko, I fully rely on the Holy Spirit. Kasi kailangan natin ng discernment eh. Kailangan ma-discern natin, tama ba yung tinuturo? Kasi ang isang indikasyon na mali na ang tinuturo, yung buhay na apektuhan. Kahit anong sabihin mo, tama ang doktrina ko, pero ang buhay mo, na lilis siya, ibig sabihin hindi tama. Kasi it follows, if you have the right doctrine, you will have a right living. But if you have an erroneous doctrine, ganun din. Magmamanifest yan sa buhay. Kapag sinasabi mong, tama naman ang pagkakaintindi ko, pero nawala na sa iyo ang banal na espiritu. Nawala na sa iyo mga bunga ng espiritu. Magagalitin ka na, palaaway ka na, dibatista ka na, mayabang ka na, and everything, that's obvious. So, sabi ng Galatians chapter 1 verse 9, nagbabala po si Pablo sa Galacia po yan. Sabi niya kasi sa mga taga-Galacia, ang ebanghelyo, ang katotohanan ito, hindi ko tinanggap mula sa tao. Sabi niya, ito'y tinanggap ko directly nakapahayagan ni Jesucristo. At ang warning niya sa verse 9, ang sabi niya ganyan, kung meron mang anghel na mangangaral ng ibang ebanghelyo, sabi ko, even an angel or another minister ay mangangaral ng ebanghelyo, sabi ganoon, sabi niya, let him be accursed. Masumpa nawa siya. Mabigat po. Mabigat. Kaya nga po dapat ang salita ng Diyos, mahal talaga natin ang Bible. Kahit gano'ng kabis, hindi maaaring hindi ko babasahin ang Bible. Madami pang books na hindi ko nababasa, dami ko pang aklat doon na pinipilit kong tapusin, aralin, basahin. No? Bakit? Kasi kailangan grounded tayo sa Word of God. Kaya nga po yung ating po pinahawakan na simple church statement, may nagtanong, bakit konti lang pa sa 12 lang, articles of faith natin? Kasi ang dami niyan. Pero kinuha lang natin po yung mga major doctrines. Yung mga minor, okay na po yun. Kaya nga po, wag ho tayo magkasya na tayo po inaaralan lang. Dapat tayo magsumikap. Ano po? Natin pong ingatan ang ebanghelyo at ang salita ng Diyos. And finally, mga kapatid, ayan po, outreach and witness. Sabi po diyan, sharing the faith and inviting others to experience the community of the church. Hindi po tayo dapat magkasya na tayo lamang po ang makakilala sa ating Panginoon. Alam niyo, mas gusto ko yung setup kasi yung iba gusto nila mega church, gusto nila sama-sama. Pero hindi healthy eh. Kasi ang mas maganda, per locality may church. Ang pinagpapray ko ngayon, maraming erase sa Panginoon, dito tayo magsimula, magplan tayo kada bayan. Isang araw, ma-revive uli yung JT Los Baños. Isang araw, may JT Ibaina. Sa isang araw, may JT Ikalawan. Di ba? Tingin mo sa katabi mo, baka ikaw na yung kapatid. Ikaw na yung magpa-plant doon. No? Ayaw ko kasi yung superstar mentality na isang locality, magtitipon tayo lahat, mega church, etc., etc. Bida yung pastor. Ang gusto ko, ang bida si Lord. Amen? Ang bida yung ating... paano gagawin natin? Ang sabi ni Matthew 28:18-20 sa Great Commission, go ye therefore, make disciple of all nations. Kasama mo tayong lahat dyan. Kaya nga, si Brother Jojo, nakikita ko, kinukwento ko nga na si Susan Hervasio, grabe. Ang daming security agency niya. 3 na yung malalaki. Okay? Pero, every quarter, umaakyat yung mga gwardiya dyan sa Pangil. Nag-EGR. Ang bigat. Encounter God Retreat. Grabe. Nakapagturo ko ilang beses, kaya niya makakomply. Kinuha niya ako isa sa mga teachers. Ang goal niya, lahat ng mga gwardiya, mga managers niya, rank and file, hanggang sa mga gwardiya niya, mga lady guards, makakilala sa Panginoon. At in-offer niya yung kanyang security agency, yung GSIA, Hervasio Security Intelligence ba yun?
Kalimutan ko. But G siya. Kasi ang tatay niya si Colonel Hervasio eh. No? Pero kita ko grabe, niyayak niya yung mga gwardiya para mga anak niya, may iyak siya. Kasi gusto nga niya na ang kaharian ng Diyos, bisa kala natin, hindi ako naging pastor, hindi, kahit nasaan ka, pwede kang gamitin ng pamitindahan ka, di ba? Maglagay ka ng mga babasahing Kristiyano doon. Magpatugtog ka ng mga worship song. Lagi tayong may witness. Lagi ang iniisip natin, hindi lang tayo. Mula sa ating Jerusalem, sariling pamilya natin, mga kamag-anak natin. Sabi ko nga, bayan-bayan. Bayan-bayan. Kasi pinanghawakan ko sinabi ni Bishop Mario Medina. Isa po yung kinikilalang may gift ng prophecy. Na ang JTE Church ay susulpot parang kabuti. Hindi natin kaya yon. Pero kaya ni Lord yon. Kaya natin yon kung lalakad tayo hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung magtitiwala tayo sa Kanya, bakit ba tinawag natin Jesus de Emmanuel, kasama natin ang Diyos eh. At isang araw, hindi lang yan ang kinakain natin. Amen? Amen? Yun nga lang, mukhang kumain na kayo, gutom pa rin kayo eh. No? So yun po ay mga simpleng paalala. Nawa po, itaguyod natin. Hindi natin itinataas ang JTE, far from it. Pero bilang alam natin na dito tayo tinawag ng Panginoon, pag malakasakitan natin, magmahalan tayo, magkaisa tayo, huwag natin i-magnify ang mga kahinaan, hindi po yon. Magtulungan tayo, magkaisa tayo, magsama-sama tayo, at magkaisa tayong palaganapin o i-advance ang kaharian ng Diyos. Hallelujah. Mahal ko po kayong lahat. Mahal niyo po ba ako? Mabuti naman. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Glory to God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po na kailangan as a local church of Father God, we must realize, oh Lord, na though the church is a living organism, the church as well is an organization. An organization is composed of people, human ware. Lord, we know our goals, our work to be accomplished, and we need a solid organization. Kaya kailangan po namin organisahin ang aming church of Father God. And Lord, ang bawat isa sa amin ay mahalaga. Bawat isa sa amin ay merong kontribusyon. Ang bawat isa sa amin ay may maibabahagi. May ipinagkaloob ko sa amin lahat, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na lalo pang mag-umigting ang pagkakaisa namin, ang pagmamahalan namin, at ang sama-samang pangitain, O Diyos, na itaguyod, Panginoon, ang vision na binigay mo sa amin to raise up, equip, and time disciple makers becoming a blessing to others. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid, O Diyos, na patuloy na actively nagpa-participate, and we pray na, Lord God, marami pa ang makasama namin, O Father God, upang i-advance ang gospel kung saan man gusto mo kaming dalhin to advance your kingdom. Salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, we ascribe unto you all the glory, all the honor, all the praises, and all the thanksgiving. In Jesus' name, Amen at Amen. Thank you, Lord.